Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin na nakikiisa sa atin sa muli mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ang amin pong pagbati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito, tayo ay nasa huling araw ng ikalimang linggo sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Bukas tayo ay nasa ika-6 na linggo na. Malapit nang nating ipagdiwang o gunitain ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus. At ito ang hudyat ng pagiging universal ng ating simbahan, ng ating pananampalataya. Ang universality ng misyon na iniatas ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. At ang ating mga pagbasa ngayon ay kung titingnan natin salungat sa isa't isa. O ang tema ay hindi pareho o hindi magkatugma sa isa't isa. Mga kapatid, sa ating paglagi dito sa mundo, sa ating pag-iral dito sa mundo, marami ang ating mararanasan sa buhay na susubok at magpapatatag din sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang isa sa pinakamatindi na pagsubok sa ating buhay ay ang susubukin ang ating pananampalataya. Ang lahat ng nasa atin ay gustong kamtin ng iba sa atin. Ang lahat ng nasa atin ay kaiinggitan ng iba sa atin. Ang lahat ng nasa atin ay susubukang kunin, susubukang sirain ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa loob ng ating mga tahanan mismo, hindi lahat ng mga magkakapatid, hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay nagkakasundo. Kahit ang mga magkakapatid mismo ay nagkakainggitan, naghihilahan dahil sa atensyon ng kanilang mga magulang. Dahil gusto nila na sila ang maging apple of the eye ng kanilang mga magulang. Kasi kaakibat nito, kung tayo yung apple of the eye ng ating mga magulang, kaakibat nito ay meron tayong reward, meron tayong pribilehiyo. Ngunit, imbis sana na maghilahan pababa, imbis sana na mag-inggitan, ito sana ay magbigay ng kalakasan sa atin, ng sigasig sa atin na gumawa ng kabutihan. Kung gusto nating makamit ang gantimpala, huwag sana tayong maghilahan pababa. Huwag sana tayong mag-inggitan. Bagkus, magsumikap tayo na gumawa ng kabutihan. Ngunit, ang inggit ay talagang kasama na sa ating pag-iral dito sa mundo. Ngunit sino ba ang kinaiinggitan? Sino ba ang sinisiraan? Ang taong gumagawa ng kabutihan. Sino ang kinaiinggitan? Yung namumunga. Sino ang binabato? Anong puno ang binabato ng tao? Yung hitik sa bunga. Kung hindi kayo namumunga, walang babato sa inyo. Kaya, ito ang naging halimbawa, ito ang naging batayan ng ating Panginoong Hesus upang patatagin ang ating pananampalataya. Upang ipakita sa atin na kung nararanasan natin ang lahat ng ito, sa buhay na ito, tayo ay nasa tamang landas. Ano sabi ni Jesus? Kung kayo ay inuusig, kung kayo ay kinaiinggitan, alalahanin ninyo na ako ang unang inusig ng mundong ito. Kung kayo ay minamahal ng mundo, kung kayo ay pinararangalan ng mundo, ibig sabihin, hindi kayo alagad ko. Dahil ang mahal ng mundo
ay gumagawa ng gawain ng mundo. Sumusunod sa kung ano ang ginagawa ng karamihan. Ngunit kung kayo ay kinaiinggitan ng mundo, nagagalit ang mundo sa inyong mga sinasabi at sa inyong mga ginagawa, ibig sabihin, nasa tamang landas kayo. Ang reward ng lahat ng ito, ang reward ng lahat ng paghihirap, ng pang-uusig dito sa mundo, ay ating mararanasan sa pagdating ng panahon, sa bahay ng ating Ama sa langit. Yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kung natanggap na natin yung ating reward sa mundong ito, sa kung anuman ang ating ginawa at sinabi, ano pa ba ang ating hihintayin? Wala na. Dahil ang mundo nagbibigay ng reward doon sa sumusunod o gumagawa ng kanyang kagustuhan. Kanina, sa introduction, sinabi ko na ang ating dalawang pagbasa ay parang baliktad. Baliktad, ngunit magkaugnay pa rin. Ilang araw na sinusubaybayan natin ang paglalakbay ni San Pablo at ni Bernabe sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pagtatatag ng mga bagong komunidad na nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ngayon, ang ating unang pagbasa, dito nila nasumpungan ang mga tao na handang tumanggap sa mabuting balita ng ating Panginoon at handang sumunod sa kanila at handang maging kaisa nila. And na-mention yung specific na pangalan ni Timoteo. Si Timoteo ay simbolo ng bawat isa sa atin. Maraming mga pagkakataon marahil na noong inintroduce yung bagong paniniwala, yung bagong pananampalataya, inintroduce sa mga pagano ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, ay hindi rin sila naniniwala. Hindi niyakap ng lahat. Ngunit, merong isang simbolo sa katauhan ni Timoteo ngayon na handang mag-go against the flow. Di po ba? Kasi, ang ating mundo ngayon, ang kalakaran ng mundo ngayon, kung ayaw mong maanod, kung ayaw mong malunod, you have to go with the flow. The more, the merrier. Di po ba? Bahala ng maimpyerno, marami naman tayo. Damay-damay na to. Kaya, kukunti lamang ang nagsusumikap na maging mabuti. Kukunti lamang ang nagsusumikap na kamtin ang kalooban ng Diyos. Kasi nakakalungkot. We have to go against the flow. Hindi tayo sasabay sa nakasanayan. Hindi enjoy ang ganun. Tatawagin tayong kung ano-anong tawag. Ngunit, kung ang lahat ng ito ay ating nararanasan sa muli, mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo na kung nararanasan ninyo ang mga masasamang karanasang ito, alalahanin ninyo na naranasan ko ito una kaysa inyo. Kasi sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sinasabi, walang alipin na mas mataas pa kaysa kanyang pinuno, kaysa sa kanyang master. Kaya kung master natin ang Panginoon, kung tayo ay sumusunod sa hakbang ng ating Panginoon at nakakaranas tayo ngayon ng mga pighati, ng mga pagsubok sa buhay, ito lamang ay paanyaya sa atin na patuloy nating isabuhay, patuloy nating buksan ang ating puso't isipan sa mga biyaya ng Diyos. Kasi kung papaano niyang napagtagumpayan ang lahat ng ito, dahil sa pagbubukas niya sa kanyang kalooban,
sa biyaya ng kanyang Ama, yan din po ang mararanasan natin at makakamit natin ang gantimpala ng kaligtasan sa bahay ng ating Ama sa langit sa tamang panahon. Mga kapatid, ito ang ating samot dalangin sa ating pagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga